mga lumang Opo, practices. luma, okay. Ito pong pagtutuyo ay kasunod po ang paglalagay po sa ibabaw ng tiyan or dibdib ng kanyang nanay, na ang balat po ng bata at balat po ng nanay ay nagdidikit or skin-to-skin contact na Ito yung tinatawag. tinatawag na skin to Opo. skin. Ano po yung kahalagahan naman noon? Opo. Ang skin-to-skin contact ay mas na-appreciate po ng ating mga mamamayan na sa pagbabanding po, no? Yung parang nagiging mas close po ang bagong silang na sanggol Oo. sa kanyang nanay. Pero may higit pa ho itong benepisyo, lalong-lalo na po sa aspeto pong infeksyon, no? Oo. Pag naglapat po ang baby at ang kanyang nanay, na isasalin po yung mabuting mikrobyo ng kanyang nanay sa balat po ng bata. Ito po ang alam mo, iwas parang para hindi yan po alam ng mamatay sa karamihan infeksyon. na meron palang beneficial bacteria yung Meron po, tama po yun, mommy, Ate oo. Bernie. Opo. So nata-transfer dun sa baby. Tama po, opo. Okay. Pag ito po ay naisalin, nababawasan po ang posibilidad na ang baby po na to ay maka-engkwentro ng mga masasamang mikrobyo po na nasa ospital o kaya po ay nasa paligid po ng bata. Okay. So, at least protektado siya kaagad. Opo, tama po yun. Oo. Tapos, ano pong kasunod po sa protocol, Doctor? Maliban pa po doon, Asik Bernie, ang skin-to-skin contact po ay naninigurado po na hindi po siya lalamigin at tuloy-tuloy po yung pagpapainit po ng nanay at ganun din po na hindi po siya bababa ang kanya pong blood sugar or asukal po sa dugo ng bata. Mm-hmm. Ito po ang kabutihan ng tinatawag po nating skin-to-skin contact. Skin contact. Tapos po naman yung sabi nyo kanina, kaagad-agad pinuputol ang Opo, umbilical cord. yung po yung kalumaang practices oo. na ginagawa po. Sa ngayon po, katuwang po ng pagsunod ng ating pong milyong-milyong mga midwife sa buong Pilipinas at ganun din po ang mga espesyalista sa pagpapaanak o yung OB-GYN. Hindi na po nila pinuputol kaagad ang pusod po ng baby. Kung hindi po, hinihintay pa ho na mawala ang pulso ng umbilical cord o yung pusod o kaya po ay 1 to 3 minutes, 1 hanggang 3 minuto ang hihintayin po muna bago po nila ito ipuputulin. Okay. So ano naman po ang kahalagahan nito, Dr. Anthony? Opo. Ang tama hong pagputol sa oras po na nire-recommenda po ngayon ng Department of Health at ng WHO, tinutuloy po nito ang pagsasalin po ng hemoglobin o yung pampapula ho ng dugo sa bata. Ito yung nagdadala po ng oksihina sa utak po ng baby at pangangailangan po ng bata. Iron po. Ito po yung para hindi po mamudla po yung baby. Ang secondary po nito na tulong din ho ay yung tuloy-tuloy po na daloy po ng mga blood sugar pa rin po habang nakakabit pa po yung inunan nung baby sa sinapupunan po ng nanay. Oo. Ano po ba, Doc Anthony, ano po yung mga posibleng risk kung mali yung pagkakagawa ng cord clamping at saka cutting? Kung mali po ang pagkakagawa, nagkakaroon po ng anemia ang bata na to at sa mga premature baby naman po, yung mga baby ho na hindi ho dapat silang pa pero wala hong magagawa kundi mailabas na rin po yung mga bata na tungkulan po sa buwan, maaari po magkaroon ng komplikasyon sa kanila pong utak. Yung tinatawag po nating intraventricular hemorrhage or parang stroke po ng mga premature na bata. Kahit na po, napaka-importante pala Opo, nitong tama po yun. mga steps dito sa ating essential newborn care protocol. Tama po. Ayan, nalaman na natin talaga kung ano nga ba talaga ang unang yakap at mga kailangan at di kailangan gawin pagkasilang ni baby. Talagang importante po ang kampanyang ito ng Department of Health. So, dyan lamang po kayo, Dr. Anthony, sandali lang po at magbabalik po ang masustansyang usapan natin. Mga tagapakinig din po natin, sandali lang po, pakinggan muna po natin ito. One Nutrition, One Nation. Alam nyo ba na ang gatas ng ina lamang ang kailangan ni baby mula pagkasilang hanggang 6 na buwan? Lahat ng nanay ay kaya mag-produce ng gatas at mag-breastfeed ng kanyang baby. Kailangan ay alam niya kung papaano ang tamang pagpapasuso, gusto niya magpasuso at tiwala siyang kaya niyang pasusuhin ang kanyang sanggol. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition,
One Nation. Okay, nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at syempre, kasama pa rin natin si Dr. Anthony Calibo ng Department of Health, National Center for Disease Prevention and Control, isa pong pediatrics expert at saka expert din sa essential newborns. Punta naman po tayo, Dr. Anthony. Opo. Doon naman po sa mga risks sa hindi lamang doon sa baby, kundi pati rin doon sa kanyang mommy. Opo. Kapag kamali naman po yung neonatal care. Opo. Nakakatawa pong isipin natin, pero ang tawag po natin dito ay magkaakibat pong magkasama ang nanay po at ang baby, no? Yung Oo. mother and infant diet, talaga pong magka-partner po yan at hindi po kailangan ihiwalay. Sa aspeto po ng essential newborn care, lalo na po yung step 3 or yung hindi po kaagad pagputol nung Oo. pusot, dito na po nakaantaba yung tinatawag po natin pagbibigay po ng oxytocin. Kung hindi po ito mabigay, na bago ho ilabas ho yung inunan ng baby, yung tinatawag po nating active management of third stage of labor, mas alam po ito ng ating pong mga kaibigang mga midwife at ganoon din po ng OBGYN. Ito na po ang bagong practice din po na pinapalagana po ng DOH, active management of third stage labor. Hindi na po hihintay na lumabas kaagad yung inunan bago ho ibigay yung oxytocin kasi yung po ang nakagisnan, hinihintay po muna nilang lumabas. Napag-alaman po nila ayon po sa mga pag-aaral at pananaliksik, pag ito po ang ginawa po natin, pagbibigay po ng oxytocin, i-injection or ituturok po sa laman ng nanay, nababawasan po ang risk of postpartum hemorrhage or yung malubha pong pagdurugo sa nanay po. So ito ulitin po po ang natin, isa Dr. pong Anthony, kasi kahalagahan. napaka-importante yun. Opo. Lalo na sa ating mga kumadrona na Opo. tumutulong, lalo na doon sa mga Opo, barabarangay. opo. Alam niyo po itong Nutri-Eskwela natin ay nakakarating po dun sa mga medyo mas liblib na Opo. lugar sa ating bansa. Kaya pakiulit nga po natin yung pagbibigay ng oxytocin. Apo, ang Sige oxytocin po. po ay ibibigay po ng pagturok sa nanay Mhm. at bago ho lumabas ang bago po ilabas ang inunan or yung placenta at sigurado po tayong wala na hong babying kasunod. Kailangan po, okay. alam po natin na wala hong kakambal na baby Oo. at nailabas na rin po talaga yung bata. Saka na po ituturok yung oxytocin May oras sa po, nanay. may Saka na po oras ba ilalabas po yun, po yung Dr. inunan. Anthony? May time ba na kailangan silang observe? Within bago 1 minute turukan? po after birth po ng baby. After birth. Opo. Basta siguruhin lang po na walang kakambal o wala nang natirang baby Opo, doon sa opo. inunan. Kasi ho, kung may Okay. baby po na naiwan, hindi ho rekomendadong gawin po yun. Siguraduhin po natin talagang wala na pong bata na nasa sinapupunan po ng nanay. At yun po yung ay inunan na lang po yung magpe-prevent hinihintay. at magpe-prevent po yun ng Postpartum hemorrhage. hemorrhage or malubha pong pagdurugo sa Oo. mga nanganganak. Malaking dahilan po ba sa infant death at maternal death, Dr. Anthony, yung panganganak outside of health facilities? Opo, Halimbawa isa po ho yung- itong kampanya rin po natin na hinihikayat po natin ang ating mga nagbubuntis sa ngayon na magkaroon po ng birth plan at isa po sa birth plan ay ang hahanap na po kung saan po sila manganganak, no? Ating pong facility-based delivery. Bawal na po dapat ang manganak sa bahay kasi po ito po may kaakibat na panganib na Oo. maaari hong ikamatay hindi lang po ng babaeng buntis kundi ganun din po ng kanya pong baby. Birth planning po ay isa pong pag-uusap ng isang pamilya ng mag-asawa, lalong-lalo na po yung buntis na manganganak, kung saan pinagdidiskusyonan kung saan po manganganak ang nanay, paano po pupunta yung pong transportasyon na tinatawag po natin, sino po ang makakasama sa pagpunta po sa facility kung saan po siya manganganak, ganun din po yung financial na paghahanda at ganun din po kung sakali pong mangangailangan po ng dugo, kasama po ito sa paghahanda. Ang isa rin pong dapat pong maipasok sa birth planning ay ang paghahanda po sa pagbe-breastfeeding. So kasama na rin po yun sa kabuang picture po ng ano po ang birth plan. So, ano naman po yung papel ng pamahalaan para dito, Doc Sa Anthony? ngayon po, aktibo po ang pamahalaang nasyonal sa pamamagitan po ng DOH na nakikipag-ugnayan po sa ating pong lokal na pamahalaan upang maiangat ang kalibre ng kalidad ng serbisyo
na binibigay po sa ating pong mga health facility. So nagkakaroon po tayo ng National Health Facility Enhancement Program. Ito po ay pantulong sa kabuang budget na meron po ang local government upang mapabuti pa ho ang mga facilities ng kanila pong nagbibigay po ng maternal and newborn service. Ganon din po ang pag-training po ng basic, essential, and emergency obstetric and newborn care upang eksperto po ang mga magpapaanak sa ating pong mga buntis na mga nanay. So, siguro naman ito ring usapin ng essential newborn care or unang yakap Opo. ay nakakatulong din dun sa immediate breastfeeding ng sanggol. Tama po yun. Opo. Yan Anthony? po ang fourth step na tinatawag po natin sa unang yakap. Oo. Yung pong non-separation or hindi po paghihiwalay ng bagong silang na baby sa kanyang nanay upang mapasimulan po tamang pagsimula ng breastfeeding or Non-separation sa ating of pong baby breastfeeding or check. within Yan the- po yung pang-apat na hakbang, no? Breastfeeding initiation po. Meron pa po ba ng iba pang hakbang o yun na yung Yun po yung panghuli Kabuuan. po na step po ng unang yakap. Tapos pagkatapos po noon, saka na po ibinibigay yung pong mga tinatawag nating newborn care na intervention katulad po ng hindi po pagpapaligo. Dapat po hintayin po muna natin ng 6 na oras bago po paliguan ng bata. Yung pong mga paglalagay po ng erythromycin ointment sa mata, pagtuturok po ng vitamin K at yung pong bakuna po ng BCG at hepatitis B. Yung po ay hindi po minamadali, kumbaga hihintayin po munang makapag-breastfeed po ang baby bago po yun gagawin. Okay. So, marami tayong nalaman kay Dr. Anthony Calibo, Supervising Health Program Officer ng National Center for Disease Prevention and Control ng Department of Health. Talaga namang napaka-importante ng unang yakap protocol, pati yung mga kaalaman tungkol sa mga kailangan at di kailangan gawin pagkasilang ni baby at ano yung mga benepisyo rin para naman kay mami. Talagang napaka-importante ng kampanyang ito. So, Opo. Dr. Anthony, meron po ba kayo ng parting words sa ating mga tagapakinig dahil napakahalaga po ng impormasyon na na-share mo sa ating mga listener? Opo. Maraming salamat po, Ate Bernie, sa ito pong opportunity na nakapagbigay po tayo ng kaalaman sa ating pong mga kababayan. Ang nutrition po ay dapat po nating simulan ng tama, lalong-lalo na po sa ating mga health facility kung saan po tayo manganganak. At yung tama pong nutrisyon ay magsisimula po sa breastfeeding initiation na kasama po ng unang yakap. So wag po tayong magsasawa na makinig po sa ating pong istasyon, lalo na po ito pong ating programa ni Asik Bernie at ganun naman po sa DOH, tayo po ay hindi magsasawang tumulong po at magbigay ng kaalaman sa ating pong mga kababayan. Maraming salamat po. Ayan. Thank you very much po, Dr. Anthony Walang anuman Calibo. po, Asik Bernie. At ang One Nutrition, One Nation ay magbabalik po sa ilang saglit. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na dapat kumain ng 5 servings a day ng prutas at gulay? Kalahating tasa ng lutong gulay, katumbas isang serving na. Isang piraso ng maliit, isang slice na prutas, katumbas isang serving na. Ang pagkain ng maraming prutas at gulay ay panlaban sa cancer, diabetes at hypertension. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health.